tayo sa ating bagong apartment na lilipatan. At makikita nyo sa likuran ko, hindi pa natin nasa-set up lahat. Inuunti-unti pa namin. Meron pa kaming until the end of the month, kaya hindi namin masyadong minamadali. Pero yan, nabili na natin ang ating unang table from Marketplace. 100 plus lang. Ba, 100 lang. 100 plus lang pala yan. Maganda siya. It looks like waiting Matibay. for you. Mukhang matibay, bakal siya. Madaling setup. IKEA product siya. So, yun. So, mga susunod na araw ay magdadagdag tayo ng ating mga gamit. Unti-untiin natin. Bibili pa tayo ng ating sofa para sa place na to. Yan. Medyo pa-L-shape yung bibili natin para may konti tayong space. Ayun. Welcome to my bedroom. I'll show you my house. Then Hello, what's up guys? Kung mapapansin nyo ay naglilipat kami ng mga gamit kasi finally ay magmo-move in naman kami sa hindi na basement na apartment. Nakakuha kami ng mas magandang deal tapos medyo malaki din naman na space. Pero ang kaibahan, hindi na kami nasa basement. Ayun, tapos malaki din yung mga storage. So meron pa kaming until the end of the month dito sa previous apartment namin. Inuunti-unti na namin yung mga kaya naming bitbitin. Kasi dun sa mga malalaki na furnitures, baka mag-rent na lang kami ng U-Haul para dun ilagay yung mga bed frames at saka, may dresser kasi kami. Ayun, samahan nyo kami ngayon sa aming paglilipat. Naghanap ka na naman ng pole? helicopter, but I don't have the same one. Nalagyan. Pwede, puti. So, kinuha ko na lang to. Subukan pa rin natin. Mas maganda yung sa Home Depot ng mga bulbs kasi may Philips doon. Kaya, tingnan natin. Pinili namin yung warm color ni wifey ng masyadong bright sa room. Pang salas lang siguro yung mga white. So, dito muna tayo sa brand na to. Tingnan natin kung okay. Pero sa Home Depot nga maraming ganyan. Naghahanap din kami ng storage para ilagay yung iba kong gamit. Ang dami ko kasing gamit na pang film tsaka picture. Yan, pwede mo ding ilagay yan sa may storage area. $49. Hungry? You want to eat rice? Hungry. Oh, come on, let's go. You have to pay for it. Dito kami ngayon sa may Home Depot. Hindi na namin binili yung iba naming tinignan sa may Canadian Tire. Kasi nga wala kaming masyadong options doon kanina. So, tingin kami dito. Alam ko maraming options here. Sa rugs naman tayo para sa ating entrance area. Kailangan natin ng magandang rug.
Good morning guys! So today is moving day. Well, nagsisimula naman na kaming maglipat. Pero yung mga maliliit pa lang at mga kaya naming bitbitin. Pero ngayon, Sabado ngayon, at nag-rent tayo ng U-Haul. Kaya ngayon, kukunin natin ng U-Haul para makapaglagay tayo ng mga mabibigat na furnitures. Like yung aming bed, yung aming sofa bed, at yung iba naming work tables. Turn right onto Wellington Avenue. Why am I giving the card already? I'm excited to pay. So how's the process of returning? Like, do I have to fill up the truck? You have to fill the gas and park it on the same spot. You book the appliance dolly as well, so you have to bring back the appliance dolly inside the store. In case they are closed, then you can left the dolly in the truck. Let the trolley inside the But truck. there's a key drop off that I'll show you. Okay. So you can drop off the keys inside the store. Mm-hmm. So the truck is at the back. When you exit the store, turn right, and it's at the back. Mm-hmm. The fuel level is here. What's that? The fuel level is here, Mm. and you have to fill the gas to the same level when you return. Okay. And it's regular, yeah? Regular. Regular. Wait. Regular. Mileage, your license plate, and this is the appliance dolly. That's outside, just right there. Okay. The appliance dolly. Okay. And if you come late, you can drop off the keys from here. Oh, okay. So it will just go through the... Go through it and just there. Oh, okay. And just this one, yeah? Yeah. So guys, ito yung truck na gagamitin natin sa ating paglilipat. At first time kong mag-drive ng ganito kalaki. Hindi siya naman gaya ng mga trailer truck. So, bago mo siya kasi kunin, meron siyang... meron sa app na kailangan mong sundin. Like, you have to take photos nung likod, nung harap, nung gilid, ng loob bago ka umalis. Kasi for the record, kung paano mo siya kinuha, I think dapat ganun pa rin siya. Kasi kunyari, merong sigurong naging gasgas. So, ma-verify nila kung existing ba yung damage na yun or not, I think. Siguro. So, sa mga nakapag-U-Haul na dyan, sabihin nyo kung tama ba yung sinasabi ko. But yun yung pagkakaintindi ko dun sa app. So, ngayon, I'll take photos muna ng buong car. Naka 2 hours na kami sa aming mga 1.5 hour na pala. Naka 1.5 hour na kami sa pagsisimula ng aming paglo-load ng mga gamit sa bahay. 1 taon pa lang nagamit yan guys, pero ganyan na kadami yung aming mga gamit. Ano pa pag nakailang taon na kami at may sarili ng bahay. Pero sana, pag may sarili ng house, yun na yung last. Buti na lang meron kaming family friend sa buhay ni na Chito, ni na Ali. Thank you sa pagtulong sa paglilipat. Ayun, tuloy natin. Mabigat din, Jap. One more. Paano natin gagawin? Pag ganito lang na side. Gusto mo sa ibabaw o ako sa baba? Para matulak ko pataas.
Baba ako. 1, 2, Wait. Angat ko para hindi ka mahirapan. Wait. 1. Okay. Wait, angat ko. 1, 2. Yan. See? Tapos, angat. Sarap mo siya sa akin. Ito ang ninipis. Naipasok na naming lahat. Pero meron pa kaming mga kukunin sa aming old apartment. Pero mga maliliit na lang yon. Medyo magulo pa ang aming lugar. Pero ayusin namin yan tonight. We're almost done. Medyo nakakapagod kasi medyo marami-rami na din tayong gamit sa isang taon natin dito sa Canada. And ayun, lilinisin pa natin ang ating mga kagamitan. Kung makikita nyo. Ayan. At yun, si wifey. Busy pa siya. At mga gutom na din kami. Ayan. And ayun ang aming anak. So, ito po yung aming itsura. Itsura na aming magulong apartment. By the way, ang aming apartment po ay isang townhouse. At nagsimula kami sa basement. Kung ikukumpara namin yung basement namin dito sa townhouse na to, malaki talaga yung basement namin. As in, tas maganda siya. All white yung interior niya. But, syempre, may pros and cons ang lahat ng bagay. Medyo mahal ang aming renta doon kasi malapit sa mall. Tapos, ano pa ba? At that time kasi, marami pang mga nagre-rent kasi. So, marami pang students. So, very in demand yung apartment. So, medyo expensive yung yung rent at last year. Ngayon, this year, parang biglang nagbababa yung iba kasi nga yung ibang international students umalis na or hindi na nagstay for so long kasi yung iba hindi nga na-approve, di ba? So, kaya yun. Pero itong nalipatan namin, mas mura siya and malapit sa school kasi yun yung 500 less. 500 less? Ayun, $500 less daw. $500 less sa binabayaran namin sa previous apartment. Which is good. Tapos, 5-minute walk lang. 5 minutes walk lang sa park at sa school. So, hopefully, ay doon na mag-kindergarten yung anak namin. Meron pa kami ditong underground parking, 2-car garage siya. And may storage din. So, maganda. And then, malapit sa lahat. Malapit din sa kainan. Malapit sa Canadian Tire. Ayun. Tapos, hindi ka pa basement, di ba? So, lahat naman ng mga bago sa Canada, I think, mostly, ay nagsisimula din sa basement. Siyempre, minsan cheaper, di ba? But yun nga, nakuha namin medyo mahal. Mahal kasi at that time. Ayun, thank you po sa inyong panonood sa aming videos and sana mag-subscribe po kayo and manood na aming mga upcoming videos and our previous videos. And sana na-enjoy nyo po ang aming mga pinagagawa dito sa Canada. Ito po ay documentation lang ng aming buhay dito sa Canada. So, susunod po muli. Thank you so much for watching and stay blessed, guys. Thank you!